Alam niyo po, 2 taon nating sinamahan, pinanood, nakiiyak, at nabigyan mo ng kasiyahan ang sambayanan. Maraming salamat dahil kay Thank you po. Dr. Annalyn at ang iyong mga kasamahan sa Abot Kamay ang pangarap. Yes po. Congratulations. Thank you so much, Tito Boy. Anong pakiramdam? Ano ang baon mo? I know it's very emotional. Your last episode is when? Tomorrow. Oh. Opo. Yesterday po, nag-last taping day na po kami. And actually, sabi po, pack up na. Pagkasabi po ng pack up na umiyak po talaga ako. Hanggang pag-uwi ko po, umiiyak po ako. So, ayun. Ngayon, malungkot po ako. Pero mas nananaig yung gratefulness na tumagal po ng ganito katagal yung abot kami na pangarap. So, malungkot. Pero yun nga po, parang mas nananaig yung masaya ako na nagawa po namin to. Alam ko nung umpisa, nung pinag-usapan na gagawin mo nga ang Abot Kamay, one of your first reactions was, paano kayo nila panunuorin? Paano kaya ako magiging kapanipaniwala bilang isang Yes, batang opo. doktor? Di ba? Opo. That was a consideration. Pero ginawa mo ng mahigit 2 taon. Naging ano yun? Yung pangamba, yung pag-agam-agam na yun, paano napunta yun sa tiwala na napanood namin? Okay. So, backstory po muna. Nung unang in-announce po sa akin na gagawin ko po si Dr. Annalyn, tumawag po sa akin yung boss ko. Sabi niya, "Congrats, Doktora." Tapos sabi ko po, talaga po? Oh, thank you po. Hindi pa po ako excited talaga kasi sabi ko, batang doktor, sinong manonood nun? Tapos parang, paano ko po gagawin yun? Parang ang hirap. Tapos, ayun, pinag-pray ko po kasi talaga siya, Tito Boy. At promise ko po sa sarili ko na I will do my best. Kasi ito pong abot kami na pangarap. Dedicated ko po siya sa late grandmother ko. So sabi ko po, bahala na, bibigay ko talaga yung best ko po. Tapos nag-immersion po kami sa ospital. Tapos yung acting coach ko po and yung director po namin, sobrang supportive po sila, yung mga co-stars ko. So, unti-unti po, naniniwala na talaga ako sa sarili ko na kaya ko pong gawin yung role. And syempre dahil po sa mother ko. Kasi everyday niya po ako nire-remind na, kaya mo yan, ikaw pa ba, binigay sa'yo to ni God, so just do your best. Nung nag-immerse kayo sa ospital, ano ang isang natutunan mo na hindi mo malilimutan? Natutunan ko po na, nakita ko po kasi kung gaano po kahirap yung trabaho ng mga doktor. So, natutunan ko po na mas respetuhin po yung ginagawa nila, unang-una sa lahat. And so, nung nag-immersion din po kasi kami sa ospital, meron po mga pasyente po doon na nagpa-picture po sa amin. And bilang artista po, doon ko na-feel yung ang dami po pala naming napapasaya talaga. So, yun po yung natutunan ko doon. And alam niyo po ba, nanood po ako ng brain surgery live. Sa immersion po na yun, I was inside the OR. How was So, that experience? ay, grabe po. Sobrang unforgettable kasi 17 lang po ako. Nasa loob po ako ng OR. Nanonood ako ng brain surgery. So, sabi ko nga po, wala na po akong... Parang di na po nagmamatter sa akin kung mag-rate po yung show or hindi at that time. Kasi sabi ko, grabe po yung experiences na binigay sa akin ni God. Napampayaman, di ba? Ang Yes, ganda. opo. Kasi yun po yung pinaka-importante sa akin, yung experiences, yung mga natututunan ko, more than yung fame and yung success. Ako gusto ko yun, and realizing na ang dami-daming taong napapasaya. Yes, Pero opo. doon sa sinabi mo, sa tulong ni Mama at sa tulong ng acting coach, kung merong isang paalala, yung iyong acting coach, habang ginagawa mo yung role ni Dr. Annalyn, ano yung parati mong naalala? Okay, so nagkaroon din po kasi ng time na sabi ko nga po sa inyo para po akong na-burn out kasi sobrang pagod po ganyan. Dahil po sa kanila, sa mother ko, tas sa acting coach ko po si Miss Ann Villegas, lagi niya po nire-remind na may purpose yung ginagawa mo. Hindi lang siya acting, ang daming nanonood sa'yo na na-inspire po sila maging doktor, na i-pursue yung mga pangarap nila. Of all ages, may mga nanay po na nagme-message po sa akin na parang na-inspire pa rin po sila na mag-aral ulit dahil po sa abot kamay na So, huwag mong pangarap. iwanan yun, sabi ni Ann. Opo, lagi niya po sinasabi na hindi lang po kasi acting yung acting. It has to be truthful. You have to feel your character. So, kaya ako po talaga sobrang na-attach po ako kay Annalyn. Kasi for the past 2 years, kapag iiyak po ako sa eksena, never ko pong dinadaya. As in, nararamdaman ko po siya parate. Yun Naging po kasi, Annalyn ka. Opo, yun At po yung napakahirap tulong sa iwanan, akin. ano? Pero Opo. dahil nga ang huli nating pagkakataong mapanood ang Abot Kamay, ay bukas, magpaalam tayo at magpasalamat
sa ilan sa mga characters sa Abot Kamay. Kung ikay magpapasalamat at magpapaalam kay Lineth, anong sasabihin mo? Nariyan si Lineth. Gusto ko magpasalamat po kay Nanay Lynette. And syempre, kay Nanay Mina. Ayun. Parang isang tao na po sila para sa akin. Gusto ko po magpasalamat sa iyo, Nay Mina, kasi sobrang dami ko pong natutunan sa iyo. Natutunan ko po paano maging mas professional pa po sa trabaho, paano mas mahalin yung trabaho ko. Even sa love life ko, binibigyan mo po ako ng mga advices. And thank you so much kasi si Nanay Lynette at si Nanay Mina, lagi niya po akong pinaglalaban. Kasi si Nanay Mina, alam mo po yan, pag ako po kasi meron akong parang I'm not feeling well, hindi ko po siya sinasabi sa taping, sa mga tao sa taping. So she speaks up for me. So I love you so much, Nanay, and I hope na magkasama pa tayo ulit and I will never forget you. How will you say goodbye? Ayoko po magsabi ng goodbye. Kasi promise ko po yan sa kanila, sa mga cast na kukulitin ko pa rin po sila. At magkikita pa rin. Magkikita di ba? pa rin. Wala pong goodbye. At magkikita kami mamaya sa cast party. I love you, Nanay. Okay, see you again lang. Moira, See you again. mabilisan lang. Si Ma'am Moira. Si Moira, anong sasabihin mo? Kay Ma'am Moira po hindi kay Tita Pinky. Ma'am Moira, maraming salamat dahil na-stress po kami ng 2 taon. Hindi, dahil po kay Ma'am Moira, natutunan ko maging mas patient pa po and natutunan nating lahat na huwag gagayahin si Ma'am Moira. Huwag niyo siyang gagayahin. Pero kay Tita Pinky, thank you so much. Kasi kung wala po si Ma'am Moira, wala si Annalyn, si Nanay Lynette. That's true. So maraming salamat po dahil ginulo nyo ang mga buhay namin. And I love you so much, Tita Pinky. Sobrang bilib po ako sa'yo. Paano ka magpapasalamat kay Annalyn? Whew. Okay, so pinipigilan ko po umiyak. Hindi ako iiyak today. Pero gusto kong magpasalamat sa'yo, Annalyn. Kasi binago mo yung buhay ko, as in. And dahil po kasi kay Annalyn, sobrang dami kong nakilala mga tao. Ang dami ko pong natutunan. Natutunan ko mas maging passionate pa sa trabaho ko, na mas ma-appreciate ko pa yung pamilya ko, yung mga kaibigan ko. And I don't know what to say. Yeah, just say thank you. I just want to say thank you so much kasi binago niya po yung buhay ko as in. I love you, Annalyn.